Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Unang Samuel, Kabanata 17, Talata 1 hanggang 15. Si David at si Goliath. Tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila sa Soko, na sakop ng Juda, para makipagdigma. Nagkampo sila sa Ephes Damin, sa gitna ng Soko at Azekah. Tinipon din ni Saul ang mga Israelita at nagkampo sila malapit sa lambak ng Ela. Naghanda sila sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. Ang mga Filisteo ay nasa isang burol at ang mga Israelita naman nasa kabilang burol. Nasa gitna nila ang lambak. Ngayon, may isang mahusay at matapang na mandirigmang tagagat na ang pangalan ay Goliath. Lumabas siya sa kampo ng Filisteo at lumapit sa kampo ng mga Israelita. May 9 na talampakan ang kanyang taas. Tanso ang helmet niya at tanso rin ang kanyang panangga sa dibdib na tumitimbang ng 60 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, at may tansong sibat na nakasukbit sa kanyang balikat. Ang hawakan naman ng kanyang sibat ay mabigat at makapal. Ang dulo nito'y tumitimbang ng 7 kilo. Nasa unahan naman nila ang tagapagdala ng kanyang kalasag. Huminto si Goliath at sumigaw sa mga Israelita, "Kailangan niyo pa ba ng buong hukbo para makipaglaban? Ako ang Filisteo at kayo ang mga utusan ni Saul. Pumili na lang kayo ng isang taong kakatawan sa inyo na lalaban sa akin. Kung mapapantayan niya ako, magpapaalipin kami sa inyo. Pero kung mapapatay ko siya, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin. Ngayon, hinahamon ko kayo. Papuntahin ninyo rito ang makikipaglaban sa akin." Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, natakot sila ng husto. Ngayon, may anak si Jesse na nagngangalang David. Si Jesse ay taga Bethlehem na mula sa lahi ni Ephraim, sa lupain ng Juda. Matanda na si Jesse ng mga panahong iyon. May 8 siyang anak na lalaki. Ang 3 nakakatanda ay sumama kay Saul sa digmaan. Ang panganay na si Eliab, ang sumunod ay si Abinadab at si Shama naman ang pangatlo. Si David ang bunso sa magkakapatid. Habang kasama ni Saul sa digmaan ang 3, si David ay nagpabalik-balik sa paglilingkod kay Saul at sa pagpapastol ng mga tupa sa kanyang ama sa Bethlehem. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po ako samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ni Samuel, Kabanata 17, versikulo 16 hanggang 30. Noon ay 40 araw nang hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, "Anak, dalhin mo sa iyong mga kapatid itong binusang trigo at 10 tinapay. Itong 10 keso ay ibigay mo naman sa pinakapuno nila. Tingnan mo tuloy ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin." Ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa lambak ng Ela at nakikipaglaban sa mga Filisteo. Kinabukasan, maagang nagbangon si David. Ipinagbili niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Taglay ang pagkaing padala ng kanyang ama. Nang dumating siya roon, palakad na ang buong hukbo at inihihiyaw ang kanilang sigaw pandigma. Nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at ng mga Filisteo. Iniwan ni David ang tagapag-ingat ng kagamitan. Ang kanyang dala ay tumuloy siya sa larangan upang tingnan ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at hinamon uli ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita ni si Goliath, nagtakbuhan ang mga Israelita sa laki ng takot. Sinabi nila, "Narito na naman ang humahamon sa atin araw-araw. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa, at ang kanyang sambahayan ay hindi nasaklaw ng sapilitang paglilingkod sa hukbo ng Israel." Itinanong ni David sa mga katabi niya,
Ano raw ang gagawin ng hari sa sino mang makapatay sa Filisteyong iyon para maalis sa kahihiyan ang Israel? At sino ba siyang hahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Tulad ng narinig mo, ganoon ang gagawin ng hari sa makapapatay sa Filisteyong iyon. Sagot ng mga kausap niya. Narinig pala ni Eliab ang kanilang pag-uusap at ito'y nagalit kay David. Ano bang ginagawa mo rito? Pagalit niyang tanong. Iilan-ilan na ang ating tupay, iniwan mo pa. Alam ko kung bakit ka na parito. Hindi ka nasisiyahan na magpastol lang ng tupa. Ibig mong manood ng labanan. Sumagot si David. Bakit, ano ba ang ginawa ko? Nagtatanong lang naman ako. Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba. Ngunit ganoon din ang sagot sa kanya. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 17, versikulo 31 hanggang 44, at ang sabi, nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David, kaya ipinatawag niya ito. Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, wala po ni isa man sa atin ang dapat na panghinaan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako na po, na inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Sumagot si Saul, hindi mo kaya makipaglaban sa kanya, bata ka pa. Habang siya'y mandirigma na mula pa sa kanyang pagkabata. Pero sumagot si David, matagal na po akong nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Kung may leon o oso na nagtatangay sa mga tupa, tinutugis ko po ito at binubugbog at kinukuha ang tupa. Kung lalaban ito, hinuhuli ko ito sa leeg at hinahampas hanggang sa mamatay. Nagawa ko po ito sa mga leon at oso at gagawin ko rin ito sa Pilisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos dahil hinahamon po niya ang mga sundalo ng buhay na Diyos. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leon at oso, ang siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong iyon. Sinabi ni Saul kay David, sige, lumakad ka na, patnubayan ka sana ng Diyos. Ibinigay niya at ipinasuot kay David ang mga kasuotan niyang pandigma, ang tansong helmet at panangga sa dibdib. Pagkatapos, isinukbit ni David ang espada ni Saul at sinubukang lumakad. Ngunit dahil hindi pa siya sanay sa gumamit ng mga ito, sinabi niya kay Saul, hindi po ako makikipaglaban na suot ang mga ito. Hindi po ako sanay, kaya hinubad niya ang lahat ng ito. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tungkod, pumulot ng 5 makikinis na bato sa sapa at inilagay sa balat na lalagyan. Dala-dala ang kanyang tirador, lumapit siya kay Goliath. Lumapit si Goliath kay David na pinangungunahan ng tagadala niya ng armas. Na makita niyang binatilyo lamang si David, magandang lalaki at may mamula-mulang pisngi, hinamak niya ito. Sinabi niya kay David, aso ba ako at patpat iyang dala-dala mo? At isinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Sinabi pa niya, lumapit ka rito at ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel, chapter 17, verse 45 to 58. Na magkagayoy, sinabi ni David sa Filisteo, ikaw ay naparito sa akin na may tabak, at may malaking sibat at may kalusag, ngunit ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay bibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita, at pupugutin ko ang ulo mo, at ibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Filisteo sa mga ibon sa impapawid sa araw na ito at sa mababangis na hayop sa lupa, upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang maalaman ng buong kapisanang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon at ang ibibigay niya kayo sa aming kamay. At nangyari, nang bumangon ng Filisteo at sumulong sa lumapit upang salubungin si David, na si David ay nagmadali at tumakbo sa dako ng kawal upang salubungin ang Filisteo. At isinuot ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha roon ng isang bato
at inihilagpos at tinamaan ng Filisteo sa kanyang noo at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at nabuwal na pasubsob sa lupa. Sa gayoy na naig si David sa Filisteo sa pamagitan ng isang paghilagpos at isang bato. At sinakta ng Filisteo at pinatay niya siya, ngunit walang tabak sa kamay ni David. Na magkagayoy tumakbo si David at tinungha ng Filisteo at kinuha ang kanyang tabak at binunot ang kanyang kaluban at pinatay siya at pinagpugot ang kanyang ulo. At na makita ng mga Filisteo na ang kanilang bayani ay patay na, sila'y tumakas. At nagsibangon ang mga lalaki ng Israel at ng Juda at humiyaw at hinabol ng mga Filisteo hanggang Sigat at sa mga pintuang bayan ng Ekron. At ang mga sugatan sa mga Filisteo ay nabuwal sa daang patungo sa Saraim hanggang sa Gat at sa Ekron. At nagsibalik ang mga anak ng Israel sa paghabol sa mga Filisteo at kanilang sinamsam ang kanilang kampamento. At kinuha ni David ang ulo ng Filisteo at dinala sa Jerusalem, ngunit kanyang inilagay ang sandata niya sa kanyang tolda. At nang makita ni Saul si David na lumalabas laban sa Filisteo, kanyang sinabi kay Abner na kapitan ng hukbo, "Abner, kaninong anak ang batang ito?" At sinabi ni Abner, "Buhay ang iyong kaluluwa, o hari, hindi ko masabi." At sinabi ng hari, "Usisain mo kung kaninong anak ang batang ito." At pagbalik ni David sa pagpatay sa Filisteo, kinuha siya ni Abner at dinala siya sa harap ni Saul na dala ang ulo ng Filisteo sa kanyang kamay. At sinabi ni Saul sa kanya, "Kaninong anak ka, binata?" At sumagot si David, "Ako'y anak ng iyong lingkod na si Isay na Bethlehemita." This is the word of God. Amen.